Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naghihilala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumbutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan na trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi,
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas sa mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangang wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan, at mabuting tagapagturo. Kailangan din siyang hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon, at maibigin sa kapayapaan. Hindi gahaman sa salapi. Kailangang siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan? Kailangang siya'y matagal nang nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng diablo. Kailangan din siyang iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng diablo. Kailangan naman ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakin. Kailangang sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting pagpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating pong itutugon. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ulitin po natin. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o puon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali, walang kapintasan. Kailan ka kaya darating, sa akit ako'y lalapitan. Tugon. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis at budhing. Namumuhay ako sa aking tahanan.
Sa buhay kong ito, ang gawang masamay, di ko tutulutan. Tugon. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Siya'y naninira ng kanyang kapway aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kong tumingin. Tugon. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat, ay tutulutan ko na maglingkod sila. Tugon. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawing daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinilalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan natatanong ko po sa mga naglilingkod sa simbahan, masaya ka ba na nasa simbahan ka? Yung mga pag sinabing tagapangasiwa, no, yung mga leader, at yung mga tagapaglingkod, no, yung mga nagsiserve, masaya ba kayo na nasa simbahan? Okay, ang pangalawang tanong ay, masaya ba sila na nandito ka? Yan lang, di ba? No? Doon tayo lagi nagkakatalo. Kasi minsan wala tayong pakialam dun sa kung ano yung issue na lumalabas sa bawat isa sa atin. Bagaman, bahagi yun ng proseso, no, na lahat po ay tinatanggap sa simbahan. Gusto mong maglingkod, okay yan. Maganda yan. Pero kailangan maging bukas ka rin kung ano ang mga issues mo sa buhay. Kasi pag dinala mo dito ang issues mo sa buhay, imbis na mapabuti ka at maging mabuti ang buong simbahan, ikaw pa ang nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak o ng pagkakasira-sira. Kaya maganda po itong sa paalala ni San Pablo, no, sa sulat niya kay Timoteo. Si Timoteo ay isa sa mga nangangalaga sa mga Kristiyano doon sa lugar ng Efeso. At muli pinaalalahanan niya, no, na sa pagpili ng mga tagapangasiwa, sa pagpili ng mga nagnanais maging tagapaglingkod, kailangan natin suriin, tingnan din ng
no ng mabuti yung karakter ng isang tao. Hindi sa dinidiscriminate ang isang tao, kundi kailangan makita rin natin dahil isang responsibilidad ang kanila pong hahawakan, isang responsibilidad ang kanila pong haharapin. Kasi minsan baka pang sarili lang, wala lang, gusto lang niya, trip lang niya. Gaya nga nasabi ko, masaya lang siya na nandito siya. Pero hindi niya napapansin, nagiging malungkot ang buong paligid dahil sa kanya. Pero hindi nga siya nagiging aware doon. Minsan, pag yung literal po, sa mga organization and ministries, sino ang nagdudulot ng problema sa ministries or sa organization? Yung taong isang maraming issues sa buhay. May issue sa asawa, may issue sa pamilya, may issue sa bisyo, may issue na hindi niya ma-open-open, hindi niya masabi-sabi, hindi tuloy matulungan, hindi tuloy magabayan. Pero gustong magkaroon ng posisyon. Kahit sa simbahan, posisyon lang. At maganda rin itong makita natin na gamitin sa darating na pagpili ng mga barangay election. Kaya nga dito pa lang, ilan ba asawa niyan? Sabihin natin, wala palang asawa, pero ilan ang babae niyan? Ilan ang bisyo niyan? Mainitin ba ulo niyan? Diba? Ito yung mga katangian na tinitingnan dito. Maglalasing ba yan? Maibigin ba sa kapayapaan? Gahaman ba sa salapi? Kailangan natin sinusuri, tinitingnan kung ano ang karakter ng isang nagnanais na maging tagapangasiwa. Pag sinabing tagapangasiwa, leader. O maging mga tagapaglingkod. Kung sa hanay ng barangay, meron kang chairman, meron kang mga kagawad. Ito bang mga ito na naghahangad ay maayos ang kanilang pag-iisip, maayos ang kanilang direksyon sa buhay o pananaw sa buhay? Maganda nga rin po dito, binanggit na kailangan tingnan kung paano siya sa kanilang tahanan. Napapasunod ba niya ang kanyang mga anak o ang kanyang pamilya? Kasi paano niya ayusin ang isang mas malaking komunidad kung ang mismong maliit na tahanan ay hindi niya magampanan, paano pa siya sa isang mas malaki? Kasi ang isang tagapangasiwa ay ang kanya pong kumbaga layunin ay maibigay ang pangangailangan ng kanya pong nasasakupan, lalo tigit ang mga itinuturing na pinakaaba sa lipunan. Kaya nga sa Ebanghelyo, si Jesus ay nahabag doon sa isang babaeng balo. Namatayan pa ng anak. At ito na lang yung kanyang inaasahan, yung anak niya. Kaya dahil sa habag niya, binuhay niya itong namatay na anak at ibinigay doon sa babae. Ito yung isang tunay na halimbawa ng tagapangasiwa na ang iniisip ay ang kapakanan at pangangailangan ng iba, hindi ng kanyang sarili o para sa sarili lang. Kaya sana po, tingnan natin mabuti kung kayo po ay pipili pa lang ng chairman o ng mga kagawad, o sabihin natin sa pinaka-chairman, after 3 years, 6 years, 2 terms, 3 terms, umunlad ba ang barangay o umunlad na ang chairman? Bato-bato sa langit, pero maraming katotohanan. Marumi pa rin ang barangay, pero mataas na ang bahay ni chairman. Pero sino ang nagluklok? Tayo. Kasi hindi tayo pumili ng naaayon sa mga karakter na binabanggit sa atin. Anong pinagbabasihan natin lagi? Kumpare mo . Minsan, kilala mo naman talaga, kaibigan mo, alam mo naman talagang hindi . O, yung perang iaabot sa inyo,
sa gabi bago ang eleksyon. Tapos magsisisi kayo o magtataka kayo bakit puro basura sa paligid ng barangay, batuhan ng mga kabataan. Nung nakalipas na araw, ang daming riot ng mga kabataan sa kanya-kanya mga barangay. Nasaan ang barangay? Wala lang, kasi hindi natin siniseryoso masyado ang pagpili natin. Sa barangay pa lang, no? Sa barangay level pa lang, seryosohin mo na. Lalo pa pagdating na ng national election. So, hindi tayo dasal lang ng dasal. No? Sa mga deboto, hindi tayo debosyon lang ng debosyon. Mayroon tayong responsibilidad, mayroon tayong pananagutan sa atin pong kapwa. Hindi tayo lang. Hindi tayo yung, kung ano man nangyayari sa paligid, di tayo apektado tayo dyan. Kaya sana po, patuloy natin na hilingin sa Diyos na ang mga naghahangad, maging tagapangasiwa at tagapaglingkod, maging sa simbahan at sa barangay, ay magkaroon ng isang pusong katulad ng sa Poong Jesus Nazaren. Amen. Gumawa ng mga himala si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan. Puno ng pagkamangha sa ganitong mga kahangahangang bagay, manalangin tayo sa Ama na nagsugo sa ating tagapagligtas. Ang ating pong itutugon, Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Diyos ng buhay, magabag kayo sa amin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastol ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang gobyerno, naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong na kanilang ibinabahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Yaong mga nagdusa sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga may sakit, katulad ng anak ng balong, naway makadama ng mapagpagaling na kamay ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Alay namin aming buhay, bawat kalat at lumbay, bawat pangarap
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika, maawain mong dinggin ang aming mga pitahaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ang aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father.